Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kahapon habang tinatambakan ang Denver Nuggets sa fourth quarter, ang 3-time MVP Nikola Jokic ay nakatayo lang nga sa may baseline habang pinapanood ang Minnesota Timberwolves na magpaulan ng 3 points. At pinapanood niya ito na may mukhang napakaseryoso. Isang bagay na hindi natin madalas makita kay Nikola Jokic. Madalas nga na manalo o matalo man sila ay hindi nagbabago ang kanyang emosyon. Ngunit kahapon nga ay may kakaibang aura si Joker. Tila ba hindi na nga siya makapaghintay sa Game 7 na bumawi. Sa game nga kahapon ay talagang pinahirapan siya ng Minnesota Timberwolves. Nagtala siya ng 22 points, 9 rebounds, 2 assists and 3 turnovers on 9 of 19 shooting sa field and 0 of 4 shooting naman sa 3-point line. Bihira nga natin na makita si Jokic na magkaroon ng below 50% field goal percentage. Ngunit mas bihira nga natin siya na makita na mas madami ang kanyang turnovers kaysa sa assists. At nagpapakita lang nga ito ng tindi ng depensa ng Minnesota Timberwolves sa game na yon. Dahil madalas nga ang option mo kay Jokic ay mamimili ka lamang. Yun ay kung gagawin mo ba siyang score first player o kaya naman playmaker. Ganun pa man na depensahan nila na matindi si Jokic at napadumi nila ang field goal percentage nito. Habang nalimit din ang kanyang mga supporting cast na tulad nila Jamal Murray, Michael Porter Jr. at Aaron Gordon. Subalit kung titingnan nga natin ang itsura ni Jokic sa fourth quarter ng Game 6, kailangan nga na maging handa dito ng Minnesota Timberwolves dahil tiyak na hindi parehong Jokic sa Game 6 ang makikita nila sa Game 7 sa harap ng kanilang home crowd. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Milwaukee Bucks. Ang team nga nila ay muling nagkaroon ng disappointing ending sa kanilang season. Championship nga ang expectation sa kanila o kaya naman finals appearance tulad lamang sa nakaraang 2 taon. Ngunit tulad lang nga sa last 2 playoffs ay hindi sila naging healthy ngayon. Matapos silang magkampiyon ay injured si Middleton sa series laban sa Celtics. Kaya naman hindi nila kinaya ito kahit na halimaw ang pinakitang performance si Giannis. Sumunod naman ay injured si Giannis laban sa Miami Heat at ngayon naman ay injured si Giannis at si Lillard. Posibleng intact pa din nga ang team nila next season. Ganun pa man si Brook Lopez nga mga kaibigan ay medyo tumatanda na din. 36 years old na nga siya at posibleng nahanap na ng Bucks ang posibleng pumalit sa kanya. At yan nga ay si Zach Edey. Si Zach Edey ay may height na 7'4", timbang na 300 pounds, 7'10 and a half na wingspan and standing reach na 9'7 and a half. Sa kolehiyo ay nagtala siya ng 24.6 points, 12.1 rebounds, 2 assists and 2 blocks per game on 62.4% shooting sa field. Siya din ang back-to-back National Player of the Year ng college basketball sa US. Noong kolehiyo nga ang nakita natin sa kanya ay ang kanyang dominance sa pinta at depensa. Ganun pa man ngayon nga ay nakita itong nag-e-ensayo ng kanyang 3-point shot. Katulad nga ni Brook Lopez, si Zach Edey ay nagsimula lang bilang post-up player na talagang traditional big man. Ganun pa man kinakailangan niya nga na sumabay sa evolution ng big man kung nais niyang humaba ang kanyang career. Ang Bucks ay may draft pick sa early 20s, kaya naman kung babagsak dito si Zach Edey ay tiyak na kukunin nila ito. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?